Hello mga kayangga! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jan. And our voice actor here. Randall! Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayangaw of the day. Yes. At siya ay walang iba kundi si... Si at Hayashi K3 yan. Sabi niya, mga anak na lang ako, di pa ako nasi-shoutout. O, ito na ha. By the way, salamat sa new upload, Miss Jem and Sir Randall. Sa totoo lang, dami ko na rin nayanggaw. Noon kasi ayaw makinig ng parents ko, pero since araw-araw at gabi-gabi ako nakikinig sa inyo at kina Miss Clar at Sir J, ayun, nayanggaw na rin sila. Yung mga dating upload niyo na hindi ko pa napapanood, yun ang pinapakinggan ko, lalo na kapag wala kayong upload. Kaya madalas talaga inaabot ng gabi ang pakikinig ko. Ubus talaga ang load ko kakapakinig sa inyo, pero ayos lang, basta mapapakinggan ko kayo kasama ng parents ko. Yan, minsan nga nagagalit pa kapag hinihinaan ko ang speaker tuloy, pati yung kapitbahay nag-aas na rin kung saang channel ako nakikinig dahil pati sila ay nayanggaw na rin. Yan, sana ma-shoutout na po from Rio Tuba, Palawan. Ayan. Ingat po kayo lagi. More power and God bless po sa inyo always. Ayan. Maraming salamat Hayashi. sa support. Yes. All the way from Palawan. Oo, Palawan. Pati kapitbahay na yanggaw na niya. Yes. Ayan, tama yan mga kayanggaw. At kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Kumapit na kayo at tumandang kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem. At sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. Matagal kong sinikreto ang kwentong ibabahagi ko ngayon dahil kahit ako mismo, nahirapan pa ring tanggaping totoo ang lahat ng nangyari. Akala ko noon, ang pagdayo ko sa isang tahimik na baryo sa bundok ay para lang magtrabaho bilang isang coffee farmer. Hindi ko inakala na doon ko rin pala makikilala ang mga taong babago sa mundo ko. Kung alam ko lang ang kapalit ng pagpunta ko ron, baka ilang beses na akong nagdalawang isip. Pero minsan, kahit gusto mong umiwas, hahanapin ka pa rin nito dahil may mga bagay na isinulat na ng tadhana para sa atin. Ako nga po pala si Harmon at ito ang aking kwento. Uy, Armand, bilisan mo naman. Mukhang mas mabilis pa tumubo yung mga tanim kesa sa lakad mo. Uy, hindi naman ako mabagal. Ikaw kasi parati kang parang hinahabol kahit wala namang deadline to. Siyempre, kapag maaga tayo natapos, maaga rin ako makakapagpahinga. Ikaw naman kasi, bawat puno ng kape, pinapakiramdaman mo pa. Hadip ka talaga. Alam mo kasi, Yoyong, kapag minadali mo yung pagtatrabaho dito sa coffee farm, bababa ang kalidad ng mga beans. Sayang ang ilang buwan na pag-aalaga nun. Oo na, sige na. Pagtimpla mo na lang ako mamaya pag-uwi ng makabawi-bawi ka naman sa akin at mabawasan naman ang stock natin ng kape. Ni minsan kasi hindi kita nakita uminom ng kape. Kahit libre na yan ha. Kahit bagong gawa. Kahit amuyin man lang ayaw mo. Kaartehan ba yan? Uy, hindi nga kasi pwede. Bakit di nga? Di nga kaya ng sikmura at dibdib ko. Malakas ang pagpapalpitate ko sa kape. Ay naku. Kapag nag-asawa ka ng mahilig sa kape, baka araw-araw kayong mag-aaway niyan. Ipoproblemahan ko na lang yun kapag nagkaasawa na ako. Sa totoo lang, simula pa nung teenager ako, napansin kong sobrang lakas ng epekto ng kape sa katawan ko. Konting lagok pa lang, mabilis na akong nagpapalpitate. Nanginginig pa ang kamay at sumasakit ang tiyan na parang hindi kayang tanggapin ng sikmura ko ang caffeine. Wala naman akong choice na magtrabaho talaga sa coffee farm dahil sa baryong ito, ang taniman ng kape lang talaga ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Pagsapit ng tanghali, habang naglalakad kami papunta sa kabilang bahagi ng farm para sana maghatid ng ilang sako ng coffee beans, wala kaming kaalam-alam na ang ordinaryong simula ng araw ay hindi matatapos ng ordinaryo. Dahil isang kaguluhan ang bumungad sa amin malapit sa lumang sementeryo ng baryo. Grabe, tingnan mo yun, Harmon. Parang bagong hukay yung libingan eh. Ano nangyari dyan? Yung isang linggo lang yata, may nilibing dito. Ngayon, wasak na kaagad. Ang dala. Naku, huwag mo sabihin may magnanakaw ng bangkay. Grabe naman, pati bangkay, pinagdidiskitahan pa. Hindi biro magukay ng bagong libing ha. Hindi to kayang gawin ng basta-basta lang.
Hindi tao ang gumawa dyan. Lolo Agustin, nandiyan po pala kayo. Magandang umaga po. Ako po pala si Harmon. Magandang umaga rin albularyo kasi ako dito sa baryo. Lolo. Baka pwedeng huwag nyo naman kaming takutin. Baka mamaya aswang na naman yung isisi nyo dyan eh. Where ang may gawa dyan? Lolo naman, akala ko seryoso na kayo eh. Wir, salita ba yun? Uri ng aswang ang wirwir. Kumpara sa ibang mga aswang ay bastuso sila. Paborito nila kainin ang mga bangkay na pabulok na ang mga laman. Lolo, makabagong panahon na. Naniniwala pa ba kayo sa mga ganyang kwento? Di mo kailangang maniwala kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Ang akin lang, nakikita ko na sila. Nagsasalita ako base sa karanasan ko. Baka naman aso lang yan o malaking bayawak. Ilang nakita nyo, Lolo. Lolo, teka. Paano nyo po nasabing wir yung may gawa nito ngayon? Kapag ang bangkay ang target, malinis sila kumilos. Hindi nila kinakalat ang lupa. Hindi rin nila binabasag ang kabaong kung hindi na makailangan. Alam nilang ayaw nilang may makapansin kagad. Kung ganun, posibleng matagal na po silang na dito? Hindi ko masasagot yan. Pero kapag nagsimula na sila magpakita ng bakas, ibig sabihin ay gutom na sila. Lolo, baka naman gusto niyo lang kaming takutin para hindi na kami dumaan dito sa gabi. Ang lapit pa naman ito sa farm. Kung makakaiwas kayo sa kapahamakan, abay wala akong tutol dyan. Ako? Naku, alas 5 pa lang nasa apartment na ako. Bahala na si Harmon dyan kung gusto niyang mag-night shift sa sementeryo. Basta kung may nakita kayo kakaiba sa mga susunod na araw, huwag ninyong ipagsasawalang bahala. Sabihin nyo kagad sa akin. Oo, sige po Lolo Agustin. Salamat po sa paalala. Tumatak sa isip ko ang bawat sinabi ni Lolo Agustin. Habang naglalakad kami palayo sa sementeryo, paulit-ulit kong naiisip ang nawawalang bangkay at ang salitang wirwir. Si Yoyong naman ay bumalik na sa pangaasar at parang nakalimutan agad ang nangyari. Maya-maya lang, pinagpatuloy na namin ang trabaho. Kailangan kasi naming ihatid ang mga bagong aning coffee beans sa isang bagong bukas na upland coffee shop sa itaas ng bahagi ng baryo. Hindi nagtagal, sandali rin kami nakatapos kaya hindi na kami nagdalawang isip pa na pumunta doon. Wow! Ang ganda naman ito bagong coffee shop ah! Akala ko simple lang. Maayos ang pagkakagawa dito. Mukhang pinag-isipan talaga. Amoy na amoy yung bagong timplang kape. Ang sarap! Magandang umaga. Kayo ba yung magde-deliver ng mga coffee beans? Pre. Oo po. Ako si Harmon. At ito naman yung kasama ko si Yoyong. Hello miss. Hi, ako si Faye. Salamat naman dumating na kayo ngayong umaga. Excited na kasi kaming gamitin yung first delivery ninyo eh. Nako, sana magustuhan nyo yung kalidad. Narinig ko nga na kayo raw yung pinakamagaling mag-alaga ng coffee farm. Alam nyo, maswerte kami mga kliyente nyo. Magaganda yung mga reviews eh. Nako, totoo yan. Feeling ko nga, mas mahal pa ni Harmon yung mga puno kaysa sa sarili niya eh. Baka nga, pag nagka-jowa yan, hindi babae ang pagseryosan. Coffee tree talaga. Uy, ano nga kung masyadong niloloko dyan, nakakayaw. Ay, eto na pala ang dalawang sikat na coffee farmer eh. Ay, Aba, mukhang mas bata pa pala kayo kaysa sa inaasahan ko ah. Nako, mas bata po talaga kami kaysa sa iniisip na karamihan. Ay, salamat mga iyo ha. Maaga kayo nakarating. At saka dahil sa inyo, abay, may maipagmamalaki kaming kapirito sa bundok. Ay, nga pala, ako si Marivic. Thank you po, Aling Maribik. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Okay, nandito na ako. Sorry kung natagalan ha. Taas kasi ng daan masyado eh. Uy, Diyos ko. Para ako nag-hiking. Uy, Rowana. Sakto yung dating mo. Nga pala, best friend ko pala si Rowana. Siya yung pinakaunang sumusuporta sa pangarap ko magkaroon ng coffee shop dito. Magandang umaga, Rowana. Ako si Harmon, coffee farmer, tapos supplier din. Parang masungit pre. Nakabusangot siya. Ay, marinig ka niyan, oy. Hoy, narinig ko yun ah. Ano nakabusangot? Joke lang po.
Hindi nakakatawa yung joke mo nakakabwisit. Sorry po. Please. Pasensya na kayo Ganyan lang talaga magsalita yung kaibigan ko si Rowana. Pero hindi naman sa maugali niyan, promise. Ay nako, di ko lang ugali maging plastic no. Sana naman gets nyo. Saka hiningil ako sa pag-hike dito. Hindi, ayos lang. Mas gusto ko rin naman yung totoong tao kaysa sa pasikot-sikot, di ba? Anyway, Rowana, titikman mo na ba yung bagong blend? Siyempre naman no. Kaya nga ako nandito, di ba? Certified coffee lover ka ba, Rowana? Ay nako, hindi na kailangan itanong yan. Isang araw lang yang walang kape. Nako parang may lagnat na kaagad yan. Ikaw Harmon, gusto mo ning tikman? Fresh brew tong hinanda namin. Hindi, salamat. Pero pass muna ako. Ha? Huwag mo sabihin hindi ko umiinom ng kape. Hindi kasi kaya ng katawan ko eh. Sayang naman. Kung ako siguro yan, feeling ko lungkot-lungkot ang buhay ko pag wala akong tasa ng kape. Hindi, ayos lang naman. Total, hindi ko naman nakasanayan mula pa nung una eh. Eto na fresh caramel macchiato. Favorite ng bestie ko. Ay, finally, makakapagkape na rin sa wakas. Thank you, Pei Ay, Diyos ko. Natabunan pa ng kape. Mas naman Naku, sorry. Tumulas pala yung tray. Naku, Rowana. Paano ba yan? Pasok ka ba na matindi? Naku, pasensya na. Manchado pa yung palda mo. Hindi naman po masyado sa akin. Hindi naman po sinasadya. Ayos lang. Teka, sandali. May iniisip ako. Eto. Ibalot mo to sa palda mo. Ha? Pero nakasandok Itali na mo lang. na muna yan sa bewang mo para matakpan yung mansya habang hindi pa natutuyo. Hindi na. Okay lang. Ayos lang naman ako eh. Ang nakasando nga lang ako. Pero mas mahirap na umuwi ka ng may mansya. Ibalik mo na lang yan yung long sleeve ko pagkatapos. Sige. Salamat Sasoli ko na lang to sa susunod. Ay, buti na lang talaga. Ikaw, Harmon hindi ka lang pala gentleman Aba. Maskulado ka pa. Grabe ang lalaki ng braso. Batak na batak sa pagbubuhat Oo nga po, naku. Hindi ko alam na may tinatago palang ganitong kaseksihan si Harmon. Uy, baka mamaya may mailab dito sa'yo Ay, naku. Excuse me Hoy, wag ka nga issue. Kakakilala lang namin Di ba pwedeng nagmamabuting loob lang yung kaibigan mo Uy, joke nga lang. Di mabiro Wala naman ako sinasabi pangalan dyan Pagkatapos ng unang delivery namin, halos araw-araw na kaming bumabalik sa coffee shop para maghatid ng bagong ani. Kalaunan, hindi na lang sina Faye at Aling Marivic ang pumupunta sa farm para pumirma ng inventory. Madalas na ring sumama si Rowana dahil gusto raw niyang makita kung paano nagsisimula ang bawat tasang kape na iniinom niya. Doon, unti-unting naging komportable ang samahan namin. Mas nakilala ko ang bawat isa sa kanila. Lalo na si Rowana. Hindi man siya palangiti, napansin kong iba ang ugali niya kapag kampante na siya sa mga taong kasama niya. May mga hindi lang ako nagustuhang gawi o paniniwala nila Faye at Aling Marivic, pero kahit paano, naiintindihan ko naman. Grabe, ang dami palang proseso bago makarating sa coffee shop yung isang tasa ng kape, no? Kala ko kasi dati, pipitasin lang tapos ayos na. Hindi pala ganun. Nako, alam mo, hindi pa nga nagsisimula ang totoong trabaho pagkatapos mamitas Kailangan pang piliin yung mga hinug lang. Saka ipoproseso ng maayos. Kapag kasi may isang bin lang na nahalo na sira, naku, pwede maapektuhan ng buong batch. Abay parang tao rin pala, Isang maling impluensya, damay na lahat. Kaya itong si Faye, naku lagi kong pinapaalalahanan. Huwag makikipagbarkada sa mga hindi nakapagtapos. Grabe ka naman, Aling Marivic. Di naman po yata porkit hindi nakapagtapos pariwara na sa buhay. Ay naku, Yoyong sino ba namang magulang yung gugustuhin ma-impluensya ng hindi maganda ang anak? Abe, kung akong papipiliin, doon na ako sa nakapagtapos talaga at may napatunayan na sa buhay. Di naman lahat ang nakapagtapos okay ang ugali marami dyan mas masahol pa sa walang pinag-aralan. Uy, huwag mo nang patulan. Baka mamaya kung sa pamapunta yan Sige, sabi mo Ay nga pala, nalabahan ko na yung long sleeves mo O, ito Harmon.
Nako, hindi mo naman kailangang magmadali para ibalik ka agad. Ayoko naman kasing isipin mong tinakbuhan ko yung hiniram ko, no? Saka hindi ako sanay magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. No, naku, hindi ko naman tinuturing na utang yon, no? Para sa'yo siguro hindi, pero para sa akin malaking bagay na yan. Okay lang. Naiintindihan ko. Salamat. Arbon, mauna na kami sa bodega. Papapirmahan ko lang muna saglit kay Aling Maribig to at kay Faye. Sige. Sunod na lang kami, ha? Ikaw, Rowana, sasama ka ba o sasamahan mo muna si Harmon dito? Dito na muna ako, Faye, Magpapahangin muna ako saka para may kasama din tong si Harmon. Okay, sige. Huwag ka masyado magtagal, Baka marumihan pa ng mga bins and damit mo, mahirap na. Relax ka lang. Hinga lang naman ako ng konti dito Susunod din ako, ha? Sige. Pare, ikaw na bahala dyan, ha? Time to shine. Uy, loko talaga to. Iso talaga Sige na. Bahala ka na dito, ha? Mamaya na lang ulit. Rowana. Naku, pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko. Masyadong makulit talaga yun. Ayos lang. Hindi naman big deal sa akin yun. Rowana! Diyos ko. May masakit ba? Naitukod mo ba yung mga paa mo? Naku, hindi mo napansin yung ugat ng puno kaya natalisod ka. Wala naman. Nagulat talaga ako. Akala ko tuloy-tuloy na akong babagsak Sigurado ka ba? Oo, pero baka naman pwedeng bitahon mo na ako. Oo nga pala. Pasensya ka na. Salamat Hindi mo kasi ako nasalo kanina, baka bumulagta na ako dun sa lupa. Ang importante, ayos ka. Grabe, no? Napansin mo, 2 beses mo na akong tinutulungan ngayong linggo. Ibig sabihin lang siguro nun, mukhang madalas kang napapasubo sa kamalasan kapag kasama mo ako. Di wow. Ano tong malas? Hindi ko namalayan na inaabangan ko na pala ang bawat pagpunta ni na Faye, Rowana at Aling Marivic sa farm. Kapag wala sila, parang napakatahimik ng paligid. Kapag nandyan naman si Rowana, kahit simpleng usapan lang tungkol sa kape, sapat na para gumaan ang buong araw ko. Pero nang biglang nagkasakit si Yoyong sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sinong doktor, doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ko inakala na doon namin unti-unting matutuklasan ang tinatagong sikreto ng baryo. Harmon, huwag ka na munang umalis. Ang sakit talaga ng tiyan ko Kanina pa to pero parang pumipilipit sa loob yung sikmura ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Mukhang kailangan na talaga natin pumunta ng ospital. Ilang araw na yung sinasabi mo masakit ang tiyan mo Tapos lalo lang lumalala. Hindi na normal yan. Hindi ko alam kung paano mawawala to. Basta parang gusto ko lang hilaw na karne at dugo. Parang ganun Yoyong, huwag kang magsalita ng ganyan. Iba ang iisipin ng mga tao kung may ibang makarinig niyan Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung bakit yun ang hinahanap ng panlasa ko. Yoyong! Sakit talaga. Parang may kumalo sa loob Alis na tayo. Kahit ayaw mo, dadalhin na kita sa ospital. Dinala ko si Yoyong sa pagamutan at ilang oras kami naghintay para sa mga test. Pero kahit ilang test pa ang ginawa, wala silang nakitang malinaw na dahilan kung bakit ganoon kasakit ang tiyan niya. Walang nakitang problema sa mga resulta para ipaliwanag ang nararamdaman niya. Pinauwi kami at pinayuhang bumalik kapag lumala pa ang kondisyon. Pero pagdating namin sa baryo, lalo siyang nanghina. Doon na ako tuluyang kinabahan. Naalala ko ang sinabi ni Lolo Agustin tungkol sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Kaya kahit hindi ako sigurado kung magtitiwala ako sa mga paniniwala niya, nagpa siya akong humingi ng tulong dahil baka mas may alam siya tungkol dito. Harmon, ano nangyari kay Yoyo? Lolo, kailangan po namin ng tulong. Ilang araw na pong masakit yung tiyan niya Dinala ko siya sa ospital pero wala sila makita. Ngayon po halos hindi na siya makatayo. Lolo, ang sakit po talaga. Halika, paupuin mo siya rito, Harmon. Dahan-dahan lang, Yoyong Hindi ko na talaga alam kung paano ako uupo Kahit anong posisyon, sumasakit talaga. Kailan ito nagsimula? Mga ilang araw na po.
Una, parang normal lang eh. Akala ko na parami lang ako nakain. Tapos kinabukasan masakit na. Hanggang sa wala na akong ganang kumain. Kung may hinahanap man itong panlasa ko, hindi normal na pagkain. Parang hinahanap niyo po kasi daw na laman at dugo, Lolo. May nakain ka ba kakaiba, Yoyong? Wala naman po. May nainom? Kape, yun lang naman po yung mahilig ako dun eh. Yun lang po ang ininom ko bago sumakit yung tiyan ko. Kape? Oo, nung araw na nagati tayo ng bean sa may coffee shop. Pagkatapos dun, kinabukasan nagsimula na lahat eh. Pakinig kayo sa akin. Hindi normal ang sakit na nararamdaman ni Yoyo. Lalo na kung walang makita ang mga doktor. Lolo, huwag niyo naman po akong takot. Lolo, huwag niyo naman po ako takutin ng ganyan. Bago tayo gumawa na kahit ano, kailangan muna nating malaman kung ano talaga ang nasa loob ng katawan ni Yoyong. Hindi pwede maghula sa ganitong sitwasyon. Sige po, gawin niyo po ang kahit anong kailangan. Basta malaman lang natin kung bakit nagkakaganito ang kalagayan niya. Agad sinimulan ni Lolo Agustin ang ritual. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng langis at isang pirasong bulak. Habang mahina siyang nagdarasal, dahan-dahan niyang pinatakan ng langis ang bulak bago ito idinikit sa tiyan ni Yoyong. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang kumunot ang noo ni Lolo Agustin at lalong naging seryoso ang mukha niya. Doon niya sinabi ang bagay na hindi ko akalaing maririnig ko. Yoyong, ayanggaw ka. Yanggaw? Ano po yun? Yanggaw, sumpang naipasa sa isang tao sa pamamagitan ng pagkain o inumin na may laway ng aswa. Kapag nainom mo ito, dahan-dahan itong papahinain ng tao habang nabubuo ang bertudo itim na bato sa katawan nito. Seryoso po ba kayo, Lolo? Kasi kung parang to, hindi magandang biro to ah. Masakit talaga ng tiyan ko, legit. Kaya nga kita sinasabi ha dahil hindi ito biro. Paano po namin malalaman kung saan galing yung yanggaw na yan? May paraan. Pero kailangan natin kumilos ngayon. Kapag pinabayaan ito, lalong lalakas ang bertud sa katawan niya. Ano naman po mangyayari sa akin kapag lumakas yung bertud na yun? Tuluyan ka nang mawawala ng lakas. At kung hindi maaalis ang bertud, hindi na ito mawawala sa katawan mo. Magiging aswang ka. Ayoko nito. Huwag kang maglala, nandito lang ako pare. Gagawin natin ang lahat kung ano man ang kailangan. Tama, huwag kayong matakot dahil may paraan pa. Lolo, ano po yung hawak ninyo? Gamot ito para sa yanggaw. Kailangan mong inumin ito. Bakit parang mas nakakatakot pa sa gamot ng ospital yan? Tumahimik ka na nga muna. Inumin mo na muna to, Yoyong. Yoyong, makinig ka. Kailangan mong inumin ang lahat ng ito. Sobrang asim nito at sobrang maanghang. Pero kailangan nating mailabas ang bertud ng aswang. Kaya mo yan, Yoyong. Pagkatapos ito, gagaan na rin ang pakiramdam mo. Mukhang simpleng likido lamang sa unang tingin. Pero pagkalapit pa lang ng amoy nito sa ilong ko, umaalingasaw na ang matapang na amoy ng suka. May halo rin itong dinikdik na mga halamang gamot at pulang sili. Kaya halos mangilid ang luha ni Yoyong bago pa man siya makainom. Parang luma na ang itsura nito at halos kulay brown na. Habang nilalagok niya, kitang-kita ko ang pangingilo ng mukha niya sa sobrang asim at anghang. Kahit ako, pakiramdam ko ay hindi ko kayang inumin iyon. Pero ayon kay Lolo Agustin, iyon lamang ang paraan para mapilitang lumabas ang bertud na nasa loob ng katawan ni Yoyong. Dahan-dahan, huwag mong bilisan. Lolo, ano pa to? Inumin mo lang, Yoyo. Kayanin mo. Ang anghang eh. Parang sinisilaban yung lalamunan ko. Ituloy mo lang. Kakaunti na lang oh. Armod, hindi ko na talaga kaya. Yoyong, tingnan mo ko. Kaya mo to. Isipin mo na lang pagkatapos ito makakakain ka na ulit ng maayos. Huwag kayong gagalaw. Bakit po? Nagsisimula nang ilabas ni Yoyong ang bertud. Nang tuluyan itong mailuwa ni Yoyong, halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi iyon ordinaryong bato. Maliit lamang ito, kasing laki ng isang holen pero kulay itim na mas maitim pa sa uling. Basa ito ng malapot na pulang likido at may kakaibang kinang sa ibabaw kahit mahina lamang ang ilaw.
Mas lalo akong kinilabutan nang mapansin kong parang bahagya itong kumikibot na para bang may sariling buhay. Yan ang Berton. Yan ang epekto ng yanggaw. Kapag nasa loob pa yan ng katawan, patuloy na manghihina ang biktima at magiging gutom sa dugo at laman. Mabuti na lang at naagapan natin kaya naibalik pa sa normal na katawan niya. Paidiya ka ba, Harmon, kung saan galing ang ininom ni Yoyong? Lolo, nung nakaraan kasi naghatid kami ng bean sa may coffee shop. Doon lang uminom ng kape si Yoyong bago siya magkasakit. Ako, hindi ako uminom. Ibig mong sabihin, Posibleng may yanggaw sa kape ng coffee shop na yun. o gusto mong malaman kung ba yanggaw na nakalagay sa isang inumin, may paraan. May langis akong galing sa mutya ng dinasalang lana. Hindi nito sasabihin sa iyo kung sino ang gumagawa pero kung may yanggaw sa isang inumin, makikita mo ang reaksyon. Uusok ito ng itim. Sige po, babalik po ako sa coffee shop. Pupunta po ako ron para malaman kung sino ang naglalagay ng yanggaw sa kape. Hindi pa sapat ang mga hinala ko para magturo ng tao. Pero hindi ko rin kayang baliwalain ang mga nangyari. Doon lang sa coffee shop uminom si Yoyong bago siya nagkasakit. At ako lang ang hindi nakatikim dahil bawal sa akin ang kape. Paulit-ulit ko mang itinatanggi sa sarili ko yon at maghanap ng ibang dahilan para ko na rin niloloko ang sarili ko. Kaya habang papalapit ako sa coffee shop, dala ang langis galing kay Lolo Agustin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nakakatakot dahil baka malapit sa akin ang may gawa. Pero kailangan ko nang malaman ang totoo bago pa may ibang mabiktima. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Oh, Harmon, pasok ka. Akala ko bukas ka pa pupunta para maghatid ng beans eh. Ano bang nangyari at napadpad ka rito ng ganitong oras? May kailangan lang kasi akong ayusin sa kabilang sitio. Saka naisip ko na rin dumaan. Oo. May kailangan daw ayusin. Ay, Faye, tingnan mo nga yan. Simula nang makilala yan ni Rowana, mas madalas nang dumaan dito. Dati beans lang ang pakay eh. Ngayon parang may kasama ng ibang dahilan na. Ano, Armon? Ating maribig naman Bawal bang dumaan dito kahit walang business transaction? Bawal? Hindi naman. Pero kung ako sa'yo, aamin na lamang ako. Baka maunahan ka pa ng iba, higi ka. Sayang naman ng pogi points. Guwapo at macho ka pa naman. Ay nako mama, tigilan niyo na nga po yan. Baka mailang po si Harmon yan. Hindi naman. Sanay na ako sa pang-aasar ninyo. Sige na Harmon. Sabihin mo rito kung bakit ka talaga pumunta. Oh, bakit ba? Paano kung gusto ko po talagang makita si Rowana? Sinasabi ko na ka ba? Tumatapang ka na ha? Yan ang gusto kong marinig talaga. Narinig mo naman yun, Faye, hindi ba? Di na nagpaligoy-ligoy pa. Rowana! Ay, Rowana! May naghahanap sa'yo. Narinig ko po. Dito lang naman ako sa kabilang sulok eh. Hindi naman po ako bingi. Nandito ka pala. Dito ako madalas. Hindi naman siguro nakakagulat yun dahil kaibigan ko naman si Faye, di ba? Hayaan mo na, Rowana. Simula kanina pa lang talaga nanunukso na yan si Mama eh. Ay naku, hindi ko naman nga pinapansin eh. Tsaka Harmon kung talagang gusto mo ako makita, sana sinabi mo na lang. Hindi naman ako mahirap hanapin Ngayon ko nga lang sinabi. At kailangan pang marinig na buong coffee shop, ganon? Ha? Ay nako talaga naman itong dalawang ito. Tama na nga iyan. Baka ako pa ang masisi kapag tuluyan kayong nagka-developan dito eh. Rowana, okay na yung order mong coffee Sige, salamat. Rowana, pwede ba kitang makausap sa labas? Doon mo na lang din inumin yung kape mo. Ngayon? Bakit may problema ba? Hindi, wala naman. May pribado lang sana akong sasabihin sa'yo. Okay. Sige. Tara na bago pa dumili masyado. Sige, tara. Paglabas namin ni Rowana sa coffee shop, naglakad lang kami ng kaunti palayo sa pintuan
para hindi marinig ni na Faye at Aling Marivic ang pag-uusapan namin. Dinala rin ni Rowana ang bagong timplang kape dahil iyon mismo ang gusto kong subukan. Pumili kami ng tahimik na bahagi sa gilid ng coffee shop, malayo sa ibang tao at sapat para hindi kami agad mapansin. Doon ko na inilabas ang maliit na bote na dinasalang langis na ibinigay ni Lolo Agustin. Oh, nandito na tayo sa labas. Ano bang sasabihin mo? Bakit kailangan mo pang lumayo kay na Faith at Aling Marivic? Rowana, gusto ko muna magtiwala ka sa akin. Ha? Ano bang problema? Pwede bang patakan ko muna ng kaunting langis ang kape mo? Ano? Hoy, bakit? Hindi. Kung mo sabihin gagayumahin mo ako, loko Hindi, ka. ako, Rowana. Hindi ko naman kailangan ng gayuma eh. Hello, sa gwapo kong tono. Ay, wow ha, yabang ha. So sinasabi mo magkakagusto ako sa'yo kahit wala kang gayuma? Hindi to gayuma. Basta, tignan mo na lang yung mangyayari pagkatapos ito. Saka ko napapaliwanag. Ay, fine. Pero kapag talaga wala kang matinong explanation pagkatapos nito ha, papalitan mo tong order kong kape. Oo na, sige na. Isang patak lang. Oh, okay. Tapos ano mangyayari? Pagbagsak ng langis sa kape, ilang segundo muna kami naghintay. Akala ko walang mangyayari. Pero biglang may manipis na usok na umangat mula sa ibabaw ng tasa. Napaatras ako sa sobrang gulat habang mabilis namang inilayo ni Rowana ang kanyang kamay. Ilang saglit lang, kumapal ang usok at unti-unting naging maitim. Nanlaki ang mga mata ni Rowana at napatingin siya sa akin na parang hinihintay niyang sabihin kung may ibang paliwanag para dito. Pero wala akong masabi dahil hindi ko rin inaasahan na ganito kalakas ang magiging reaksyon ng Yanggaw. Diyos ko, ano yung usok na yun? Lason ba yun? Huwag mo iinumin ang kape, Rowana. Itapon mo na yan. Teka, bakit naman naging itim yung usok? Ano bang nilagay mo sa kape ko ha? Dinasalang langis ni Lolo Agustin. At bakit mo naman nilagyan ng ganyan yung kape ko? Dahil may yanggaw ang kaping yan, Rowana. Yanggaw? Oo, Sandali nga. Ano yun? Saka ano bang nangyayari sa'yo? Kanina normal kape. Ngayon sinasabi mong may yanggaw-yanggaw sa kape ko. Alam mo bang hindi biro yung sinasabi mo? Si Faye yung gumawa ng kape ko. Kaibigan ko yun. At kilala ko siya ng ilang taon. Hindi yan basta-basta gagawa ng kung ano kalokohan, no? hindi ko naman sinabi ni si Faye ang gumawa. Pero coffee shop nila to eh. At dito rin uminom si Yoyong bago siya nagkasakit. Ano? Nagkasakit? Teka, anong ibig mong sabihin? Sumakit ang ilang araw ang tiyan ni Yoyong. Dinala ko siya sa ospital pero walang makita sa loob niya. Walang masabi ang mga doktor. Lalo lang lumalala ang sakit niya kaya dinala ko na siya kay Lolo Agustin. At ang sabi, nayanggaw siya. Diyos ko. May bertud na nakita sa tiyan niya. Isang itim na bato. Nilabas niya pagkatapos ng panggagamot ni Lolo Agustin. Hindi. Hindi pwedeng ganun. Hindi Kaya pwede. sinusubukan ko yung kape mo para maghanap ng katunayan. Pero bakit naman ako? Bakit mo kailangan subukan yung kape ko? Dahil ayoko mangyari sa'yo nangyari kay Yoyong. At saka hindi ko naman sinasabi na ituro natin kaagad kung sino ang naglalagay ng yanggaw sa kape. Mag-iimbestiga na muna tayo. Kung hindi si Faye, si Aling Marivic? Kasi siya yung gumagawa ng kape minsan eh. Siya yung nanay ni Faye. Kung hindi naman sila, sino pa? Yan ang aalamin natin sa ngayon, Rowana. Kaya ang gagawin natin, mag-iimbestiga tayo sa coffee shop. Sige, sasamahan kita. Pero may kondisyon ako ah. Hindi mo pagbibintangan kaagad si Faye hanggat wala pa tayong malinaw na ebidensya. Hindi dahil kaibigan ko siya kaya ako siya pinaprotektahan. Gusto ko lang maging patas. Kung may ginawa talaga siya, edi ako mismo yung haharap sa kanya. Pero kung wala siyang kasalanan, ikaw mismo yung aamin sa akin na nagkamali ka. Oh, sige. Walang problema. Payag ako dyan. Pagkatapos pumayag ni Rowana, natulungan ako sa pag-iimbestiga. Hindi muna kami dumiretso sa coffee shop. Lumihis muna kami papunta sa kubo ni Lolo Agustin para mas ipakita ang kalagayan ni Yoyong. Pagbukas ko ng pinto, nadatnang naming nakahiga pa rin si Yoyong habang may mga dahon at bote ng halamang gamot sa tabi niya. Napahinto si Rowana at napalayo ng ilang hakbang
nang maamoy ang matapang na halo ng suka, bawang at mga dinikdik na halamang gamot. Napakunot kaagad ang noo niya habang palipat-lipat ang tingin kina Yoyong, Lolo Agustin at sa mangkok na may sinukang bertud. Grabe, ano ba itong amoy na to? Diyos ko, ang baho! Tsk, nakakasawa! Hindi mo ba binalaan si Rona? Uy, kulang na lang pati siya masuka oh. Baka mamaya isipin ng mga kapitbahay may buntis dito. Sira ulo ka. Pumunta kami dito para tingnan ko anong lagay mo. Ikaw naman kasi Harmon eh. Bakit hindi mo naman sinabing amoy hininga ng kapre tong silid ng kasama mo? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nagpapagaling siya. Pasensya na. Ay, sandali nga. Bakit ba may mangkok na parang may uling sa loob? Baka ba to ni Darna? Ewan ko. Ay nako, ewan ko sa'yo, nakakabisit ka talaga Yoyong ha. Hindi ako nakikipagbiroan. Kapag yung pinalunok ko sa'yo, siguraduhin mong makakapagbikini ka at nilipad ka ng di oras ha. Sandali. Pagpasensyahan mo na. Alam mo naman yung si Yoyong makulit kahit nakaratay na. Yung nakikita mo ngayon ay di basta-basta ba to. Bertud yan nagawa sa Yanggaw sa kung sama niya na inom ang bagay na ininom niya nung nakaraan. Diyos ko, ang laki naman po pala niyan. Paano nagkasya yan sa lalamunan ni Yoyong? Buti kinaya niya. Naku, Diyos ko. Konti na nga lang, ililipad na sana ako sa babong nung niluwa ko. Buti kinaya at nagkasya sa lalamunan ko. Diyos ko. Teka, sandali nga. Harmon, kaya mo ba ako dinala dito para makita to? Ano, para takutin ako? Hindi naman para takutin ka. Para lang mas maintindihan mo kung bakit kailangan natin mag-imbestiga. Kung di kasi natin naagapan agad ang problema, baka di lang si Yoyong ang makaranas nito. At mabuti na lang din na nakita mo kalagayan ni Yoyong iya. Hindi ito biro dahil hindi basta-basta ang mga Yanggaw. Matapos kaming paalalahanan ni Lolo Agustin na wag munang magbintang ng walang matibay na ebidensya, dumiretso na kami ni Rowana sa coffee shop upang simulan ang aming pag-iimbestiga. Ganito, una, alamin na muna natin yung beans na ginagamit nila Aling Maribik. Kasi kung may nilagay na Yanggaw, mas madali nilang gagawin yon kapag naging kape na. Kapag nasa storage pa kasi yung beans, pwedeng may mangyalam na hindi nila napapansin. Pero hindi naman natin alam kung ano yung ginamit sa kape ni Yoyong ah. Kaya nga kailangan natin alamin kung pare-pareho ang beans na ginagamit nila. Siya sige. Itiwala naman ako sa'yo kaya susundin natin yan. Oh, Harmon, Rowana, kamusta yung private talk nyo? Baka naman may namumuo ng magandang samahan sa inyo ha? Hindi, may gusto lang akong itanong tungkol sa supply ninyo, Faye. Masyado lang kasing napalalim yung usapan namin tungkol sa coffee making. Alam mo namang coffee lover tong kaibigan mo, di ba? Oo nga eh. Ano ba yon? Yung beans na ginagamit nyo rito, galing lahat sa farm namin? Karamihan. May ibang supplier din kasi kami kapag nagkulang yung supply nyo. Bakit? Wala. Curious lang ako kung pare-pareho ba ng batch. May mga batch kasi na iba yung roast at iba rin yung source. Kaya minsan nag-iiba talaga yung lasa. May ibang taong pumapasok sa storage area ninyo? Kami lang naman halos. Pero kapag may ibang delivery, syempre may pumapasok. Minsan may nag-aayos. Minsan may tumutulong maglipat. So technically, maraming pwedeng makalapit sa beans, tama? Ganun na nga. Teka, Rowana, bakit pa ang dami niyong tanong ni Harmon? May problema ba? Hindi, wala. May batch lang kasi na gusto kong i-check. Baka may issue lang kasi sa beans. Lalo na't kami yung nagsusupply. Sige. Sabihin mo lang sa akin kung may napansin ka. Syempre, ayoko may mangyaring masama sa mga customers namin. Oo naman. Aba, mukhang may sekretong meeting pala rito ah. Ano bang usapan natin mga mare? Wala naman po, Aling Maribik. May tinatanong lang po ako tungkol sa coffee beans ninyo dito. Ay bakit? Ano bang meron sa coffee beans? May problema ba? Hindi. Ano po, Aling Maribik. Ako po kasi may napansin lang po akong parang may kakaibang lasa yung ibang kape. Medyo hindi po consistent kasi yung lasa eh. Baka dahil sa pagkaka-roast. Huwag mong pag-isipan ng pag-isipan. Normal lang naman yon.
wala pa rin kaming nakuhang matibay na ebidensya laban kina Aling Marivic at Faye. Kaya sa halip na magtanong pa, nagpasya kaming tahimik na lamang silang obserbahan pati ang mga taong pumapasok at lumalabas sa coffee shop. Dito na muna tayo. Tanong naman natin yung coffee shop pero hindi tayo masyadong kita. Alam mo bang ang weird ng ginagawa natin? Parang dalawang taong nag-aabang na magnanakaw yung peg natin dito eh. Mas okay nang magmukha tayong tanga dito no, kaysa maging dalawang taong may pinagdududahang mali tapos wala naman palang ebidensya. Sabagay may punto ka. Kaya nga kailangan talaga nating malaman kung saan talaga nanggaling yun. Ayan na, may lumabas na customer sa coffee shop. Yung lalaki nakakap, tignan mo. Teka sandali. Bakit parang may hawak siya sa tiyan? Oo nga no, parang hirap siyang yumuko. Anong nangyari sa kanya? Baka masama lang yung tiyan. Pero tingnan mo. Parang nagmamadali siyang umalis oh. Kaya nga halos hindi na lumilingon. At hawak pa rin niya yung tiyan niya. Oo nga. Oh, ayan. May isa na namang lumabas. Babae naman. Teka, siya rin oh. Hawak na rin yung tiyan niya. Napaupo na. Lapitan ba natin? Harmon, hindi na to mukhang nagkataon lang lalo at parehong galing sila sa coffee shop na to. Parehong masama yung pakiramdam nila. Pareho pang hawak-hawak yung tiyan nila. At kung tama hinala natin tungkol kay Yoyong. Ako, ayan, may isa pa. Yung lalaki. Oh, nasa may entrance. Tingnan mo kung paano siya maglakad ah. Oh, parang nagmamadali. Hawak niya rin yung tiyan niya. Baka naman nadudumi, pero hindi. Kita mong nasasaktan siya. Harmon, tatlo na sila. Hindi na yata pwede sabihin nagkataon lang talaga. Anong gagawin natin ito? Kailangan na talaga natin seryosohin to. Kasi ibig sabihin, hindi lang si Yoyong ang posibleng mapahamak. Pero huwag magalala, gagawa natin to ng paraan. Lumipas ang 2 araw, ngunit wala pa rin kaming matibay na ebidensya. Ngunit bago pa namin masundan ang tungkol sa coffee shop, isang panibagong problema ang gumulo sa buong baryo. Sunod-sunod na namang nawawala ang mga bangkay sa sementeryo. Kaya kasama si Lolo Agustin at ang nakarecover ng si Yoyong, sinimulan naming imbestigahan ang koneksyon ng lahat ng mga pangyayari. Yoyong, sigurado ka bang dito mo nakita yung nag-uukay? Di ba ka naman namalikmata ka lang ha? Ang lawak-lawak ng sementeryo ha. Sigurado nga ako. Hindi naman ako ganun nagkasakit ng malala no para malito ka agad. Dito mismo, itong puno, itong malaking puno. Ito ring malaking bato. Tapos itong puntod na may lumang kandila. Dito ako nagtago kagabi nung nakita ko yung nag-uukay. Pero sabi mo, hindi mo naman nakita kung sino yung nagukay. Bakit hindi mo nilapitan? Di naman ako tanga para lumapit no. May utak ako kahit papaano. Paano kung aswang pala talaga yun? Hindi naman ako si Darna para makalaban ng basta-basta. Ay naku, ewan ko sa'yo. Alam mo, pag ako talaga nakakita ng bato dito papalunok ko talaga sa'yo. Ay, naiintindihan ko si Yoyo. Kapag kasi nilamon ka na natakot sa mismong sitwasyon, naaatras ka talaga. At saka hindi naman simpleng bagay lang yung nakita niya. Kung may kumukuha nga naman ng mga bangkay, kailangan nating matumbok kung sino ang wirwir. Lolo, may napansin po ba kayo na parang nawawalang bangkay nitong mga nakarang araw? Naging abala po kasi kami ni Rona sa pag-iimbestiga Pailang pamilya ang nagrereklamo sa pagbalik nila sa puntod na kanila kamag-anak. Ano sa iba na ang itsura ng lupa dahil may nagukay nga. May iba naman na parang binuksan lang ang kabao. Tapos, wala man lang pong nakakita? Grabe namang aswang yun. Ginawa namang botcha yung mga bangkay. Ano yun, double dead? Sko, napakagarapal naman nun. Wala raw nakakita. Karaniwa kasi nangyayari yun pagkatapos ng ating gabi kung kailan tahimik ang sementeryo at wala nang may lakas na loob na lumapit. Kapag umaga na, saka lang napapansin. Lolo, posible kayang may kinalaman ito sa yanggaw na nangyari. Kung isipin mo kasi, wala namang yanggaw nung di pumutok ang balita tungkol sa mga nawawalang bangkay, di ba? Posible, pero ayoko sabihin kagad na yun ang dahilan. Marami kasi paraan para maipasa ang yanggaw. Pero ang tanong din po kasi dyan, bakit karamihan sa mga taong may sakit ngayon galing sa coffee shop, di ba? Di ba parang obvious na? Naku, yan na naman tayo. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kahit saan tayo pumunta,
Pabalik at babalik tayo sa coffee shop na yun. Kasi may koneksyon naman talaga. Pagkatapos naming mag-usap, inikot pa namin ang ibang bahagi ng sementeryo. Doon namin napansin na hindi lang pala iilang puntod ang nagalaw at marami sa mga ito ay may bakas ng paghuhukay. Dahil sarado ang coffee shop, napagdesisyonan namin ni Rowana na pumunta sa bahay ni Faye at Aling Marivic para mas magtanong pa kung alam ba nila kung anong nangyayari sa baryo dahil sa kape. Hey, may tatanong lang sana kami kaya napabisita kami rito sa inyo. May napansin ka bang customer na nagkakasakit pagkatapos na pumunta ng coffee shop ninyo? Nagkakasakit? Paano mo naman nasabi? Parang wala naman kami nabalita ang ganun. Anong wala? Kalat na yun, Faye, no? Yung sumasakit yung tiyan nila, nangihina, nahihilo, tapos halos galing sila sa coffee shop nyo. Rowana, coffee shop yung business namin, hindi naman clinic. Kung may sumasakit yung tiyan sa mga customer, hindi naman automatic na dahil sa kape namin yun. Hindi ko naman sinabing automatic yun ah. Ang ibig ko lang sabihin, baka may paliwanag ka kung bakit nagkakaganon yung mga customer nyo. Baka naman may nahalo kayong hindi nyo sinasadya, di ba? Teka, anong ibig mo sabihin? Nanilaso namin yung mga customers namin, ha? Hindi, nagtatanong lang kami. Faye, huwag mo naman sana masamain dahil may ilang tao na kasing may ganitong parehong sintomas. Baka naman kasi nagkataon lang. Oo, may ilang nagsabi na hindi maganda yung pakaramdam nila. Pero wala naman nagsabing may ginawa kami ah. Teka, ikaw, hindi ka naman nakakasakit, di ba? Hindi. Bakit naman ako magkakasakit? Ano bang nangyayari dito at Pat? Naririnig kong may konting pagtatalo. Wala po, may tinatanong lang po kami tungkol sa customer ninyo. Yung iba po kasi nagkakasakit. Ganun ba? Ano naman ang kinalaman namin doon? Wala po kaming sinasabing meron. Bakit dito kayo nagtatanong? Hindi nyo ba naisip na hindi lang naman kape ang problema? Baka pagkain nila, baka tubig, o baka naman puyat o stress sila. Napakaraming dahilan ng pagkakasakit, hindi ba? O kaya nga po nagtatanong kami ng maayos. Ay nako, kung ako sa inyo, huwag nyo nang isipin yan. Minsan kasi wala naman talagang problema pinoproblema nyo lang. Ma, baka naman po curious lang talaga sila kaya pagpasensyahan nyo na lang po muna. Ay nako, Faye. Hindi ko naman sila pinipigilan. Sinasabi ko lang, wala tayong dapat ikatakot kung wala namang ebidensya. Tama naman po. Yun naman pala bati na tayo ha. Wag na kasi kayo magpaka-stress masyado dyan. Huhupa rin naman yan. Hindi kami kumbinsido ni Rowana sa mga nangyayari. Kaya naman, pagkaalis sa bahay nila Faye at Aling Marivic, nagpa siya kaming mag-obserba pang palihim sa labas. Nang tuluyan ng dumilim, nakita namin sina Faye at Aling Marivic na lumabas ng bahay at patungo sa direksyong hindi namin inaasahan. Sinundan namin sila ng palihim at ganoon na lamang ang gulat namin nang mapagtanto namin na patungo sila sa sementeryo. Sinundan namin sila hanggang sa napahinto na sila sa isang puntod. Di magandang kutob ko dito, Harmona. Parang dito na talaga natin malalaman yung lahat. Buwana, sa oras na papatunayan natin na aswa nga sila, huwag kang lalayo sa akin ha. Parang masusuka ka sa kaba. Diyos ko, sana naman hindi talaga. Ayun na sila. Huminto kami ni Rowana sa isang tagong bahagi ng sementeryo nang biglang tumigil din sina Faye at Aling Marivic sa unahan namin. Mula sa likod ng mga puntod, tahimik namin pinanood ang mag-ina. Ilang segundo lang ang lumipas bago nagbago ang katawan nila. Namula ang kanilang mga mata. Umaba at pumuti ang buhok at unti-unting nag-iba ang hugis ng kanilang mga muka hanggang magmukhang mga bungong walang balat. Tumalim ang kanilang mga ngipin at pumayat ng husto ang kanilang katawan. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Agustin. Hindi lang basta aswang ang dalawang nasa harapan namin. Sila ang mga wirwir. Diyos ko,
Harmon, inuukay na nila yung bagong libingan. Ang mga yung sinabi ni Lolo Agustin, ganito ang mga wirwir. Diyos ko. May nilalabas silang bangkay. Ramon, kailangan na nating umalis. Ano pa bang hinihintay mo? Tingnan mo si Faye. Hindi lang siya nag-uukay ng bangkay. Teka, anong ginagawa niya? Kinakain niya yung laman ng bangkay. Diyos ko. Nanigas kami sa ginagawa ng mag-ina. Nakayuko silang dalawa sa ibabaw ng bagong hukay na puntod. At sa pagitan nila ay ang bangkay nakakahukay lang nila. Habang nilalapa nila ang laman ng bangkay, naririnig namin ang bawat kagat at pagnguya sa tahimik na sementeryo. Pinilit kong huwag tumingin ng matagal pero hindi ko rin maalis ang takot ko. Doon ko tuluyang naintindihan kung paano nila nagagawa ito. Hey, bilisan mo. Baka may ibang makarating dito. Ma, huwag ka mag-alala. Wala namang makakakita sa atin dito. Ma, may naaamoy ka? Oo, nakakaamoy ako ng tao. Buhay na tao. Isang barakong masarap at inahing sariwa. Tao, mas mabango, mas malinamnam. Tara, hanapin natin. Naku, Harmon, delikado na tayo dito. Tara na. Tara, tumakbo na tayo. Diyos ko, hindi na talaga ako babalik dito kahit kailan. Ito tayo kay Lolo Agustin. Kailangan natin na tulong niya. At sasabihin natin sa kanya yung totoo. Na totoong may wirwir. Oo, huwag kang lilingon. Hawakan mo yung kapay ko. Mas binilisan pa namin ang takbo palayo sa sementeryo. Halos hindi na namin inisip kung saan kami pupunta. Basta makalayo lamang sa mga wirwir. Naririnig pa namin ang mabibigat na paghabol nila sa amin. Pero habang tumatagal, unti-unti na rin itong nawawala. Sa tingin ko, hindi rin nila kami nakilala dahil madilim at nakatago kami sa likod ng mga puntod. Pero hindi ibig sabihin noon na ligtas na kami. Ngayong alam na naming tama ang hinala namin at may kinalaman nga sila sa Yanggaw na muntik nang kumitil kay Yoyo. Ang susunod naming pupuntahan ay si Lolo Agustin para humingi ng tulong kung paano sila kakalabanin. Umupo na muna kayo. Pareho kayong hingal na hingal. Mabuti na lang at nakalayo kayo nang hindi kayo nasusundan. Lolo, sa tingin niyo po ba nakita nila kami? Kung nakilala kayo ng mas malinaw, hindi sana kayo nakauwi rito ng ganong kadali. Pero kayo masyadong pakampante. Dahil ang wirwir, hindi lang malakas, matalas din ang pag-amoy nila. Teka, ano hong gagawin natin? Hindi naman pwedeng hayaan na lang natin sila, no? Kung totoo na sila yung naglagay ng Yanggaw sa kape, ilang tao pa yung pwede nila mabiktima? Napakarami pa. Yan din ang problema ko. Kaya hindi ko kayo basta hinahayaan na sugurin sila. Pero may mga pangontra naman po ako, Lolo eh. Hindi po pwedeng gamitin natin yon. Pwede, pero hindi ibig sabihin natin ay dahil may pangotra ka, kaya na nating talunin ang dalawang wirwir ng sabay. Gaano ho ba sila kalakas? Mas malakas kaysa sa aswang na mag-isa lang. Pag-ina sila at patagal na magkasama, sanay silang manghuli ng sabay. Kapag hinarap nyo silang dalawa, kailangan nyong isipin na hindi lang dalawa katawan na kalaban ninyo. Magkasama ang galaw nila. Kapag umatake sila, iisa, susunod ang isa. Kaya kailangan natin silang paghiwalayan, ganun ba? Pero paano naman natin gagawin yun? Hindi naman maghihiwalay yun porke sinabi natin. 'Di ba? O dapat talaga pagplanuhan natin. Paysa kahinaan ng mga wirwir na mas malakas pa sa kahit anong pangontra. Talaga? Ano naman po yun, Lolo? Kadamutan. Karamutan? Kailan pa naging kahinaan yun? Madamot ang mga wirwir. Hindi sila marunong magbahabahagi o magbigay ng biktima sa kauri nila. Kapag may nakuha silang bangkay, gusto nilang sila lang ang makikinabang. Kahit kamag-anak nila, kapag naramdaman nilang inaagawan sila, nawawala ang tiwala nila sa isa't isa. At kapag nawala ang tiwala nila, Nagpapatayan sila. Papatayan? Kahit sariling pamilya? Kahit sariling pamilya. Diyos ko. kung ganun, hindi natin sila kailangang patayin kaagad. Kailangan lang nating sirain ang tiwala nila sa isa't isa. Pero
Hindi naman basta-basta masisira yun, no? Siyempre mag-ina pa rin sila. Kailangan ninyong hanapin kung saan sila mahina. Hindi sa katawan o sa kinakain nila, kundi sa relasyon nila. May alam ka bang pwedeng maging problema ng mag-ina, Rowana? Teka. May alam ako tungkol kay Faye. Hindi ko alam kung malaking bagay to pero may matagal ng problema si Faye sa nanay niya eh. Hindi niya madalas ikwento pero may mga panahon na napapansin kong galit siya kay Aling Marivic. Lalo na kapag napag-uusapan yung tatay niya. Tatay niya? Oo. Hindi ko lang alam masyado yung buong kwento pero ilang beses niyang sinabi sa akin noon na hindi naging maayos yung pagsasama ng mga magulang niya. Akala niya kasi dati simpleng away mag-asawa lang. Ang hindi niya alam, nagloko si Aling Marivic. May ebidensya ka ba? Saan mo naman nalaman yan? May mga pictures akong nakita nun sa social media at kinumpirma yun ng mga kakilala ko. Hindi ko nga lang inisip na big deal pero ngayon, baka yun na yung kailangan natin at alas natin. Kung gagamitin nyo yon, abay tandaan ninyo, hindi kayo nakikipaglaro sa normal na mag-ina. Kasi kapag nabuksan ang galit at bubog nila, iba klase ang makikita ninyo. Teka, paano po kung bigla sila magpalit ng anyo bilang wirwir? Oo nga, Lolo, tama po kayo. Huwag kayong lalapit kagad. Ang plano nyo ay hindi para patayin sila, di ba? Habang malakas pa sila, ang plano ay paghiwalayin at pag-awayin sila na siya mismo magpapahina sa kanila. Kapag isa sa kanila ang natira, sa kanyo sila gagamitan ng mga pagotra para mapatay ang aswa. Naiintindihan ko po, Lolo. Kinabukasan, sinimulan namin ni Rowana ang plano. Hindi madali ang gagawin namin dahil kailangan namin gamitin ang mga bagay na pinakamasakit sa puso ni Faye at Aling Marivic. Ako ang unang lumapit kay Aling Marivic. Samantala, si Rowana naman ang kumausap kay Faye at ipinakita ang mga lumang litrato. Hindi namin alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng mga iyon. Kailangan lang naming masira ang tiwala ng dalawang wirwir sa isa't isa. Aling Marivic, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa ito. Baka sabihin mo nakingialam ako sa pamilya ninyo eh. Ay nako, Harmon. Sige na, sabihin mo na kung ano man yan. Ano, tungkol lang po sa anak ninyo si Faye? Opo. Alam ko kasi kailangan nyo malaman po talaga to eh. Teka, tungkol kay Faye? Opo. Ano naman bang ginawa ng batang yon? Ay alam mo mabait yon. Pero minsan may katigasan ng ulo. Ano bang sinabi? Parang sawa na raw po siya. Sawa? Sawa saan? Sa coffee shop. Opo, dun po. Sa trabaho, sa pagiging anak mo. Ano? Hindi ko po dapat sasabihin dahil ayokong manghimasok eh. Pero sinabi niya po na parang hindi raw patas sa kanya yung lahat. Na ikaw lang yung lagi nasusunod. Na kahit anong gawin niya, siya pa rin ang kailangang sumunod sa mga gusto ninyo. Sinabi niya talaga yan? Hindi ko po alam kung galit siya nung sinabi niya yun eh. Pero may narinig pa ako. Opo, sabi niya kung hindi raw magbabago ang lahat, baka siya na mismong magsabi ng sikreto ninyo? Teka, anong sikreto? Hindi ko nga po alam eh. Wala po siyang sinabi. Pasensya na po pero hindi ko gustong magkagulo kayo Kaya lang gusto ko po talagang sabihin sa inyo. Teka, sigurado ka bang si Faye talaga ang nagsabi niyan? Opo. Kung ganun may kailangan ako ayusin sa anak ko. Manda talaga sa akin yun. Aba, nag-coffee shop lang dito lumaki na ang ulo. Pambihira. Aling Marivic, baka po pwedeng huwag kayong magalit sa kanya. Hindi naman ako galit sa kanya. Pero kung gusto niyang ibunyag ang mga bagay na dapat sa pamilya lang, kailangan niyang matutong pumili kung kanino siya magtitiwala. Baka pwedeng pag-usapan niyo po muna. Pag-uusapan talaga namin. Salamat iho at sinabi mo sa akin Wala nga naman po. Hindi nagtagal, nakita ko ang epekto ng mga sinabi ko kay Aling Marivic. Mas tahimik siya at halatang may bumabagabag sa isip niya. Hindi ko naman alam kung ano ang eksaktong sinabi ni Rowana kay Faye. Dahil hindi ko naman siya kasama habang kinakausap nito ang kaibigan niya.
Ang alam ko lang, may pagbabago rin sa kilos ni Faye nang muli ko siyang makita pagsapit ng tanghali. Maya-maya, nakita ko siyang mabilis na pumunta sa kinaroroonan ng kanyang ina. Galit ang kanyang muka at halatang hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Sumunod kami ni Rowena ng palihim at naghanap ng lugar na malapit sa mag-ina. Yung sapat ang layo para hindi kami mapansin. Doon namin hinintay kung hanggang saan aabot ang plano namin. Ma, may tatanong sana ako at gusto kong diretsahin mo ako ng sagot ah. At huwag na huwag nyo rin sasabihin na wala akong karapatang magtanong tungkol dito. Ay nako, ano ba yan, Pei? Bakit parang may atraso ako sa'yo base dyan sa tono ng pananalita mo? Niloko mo ba si Papa? Teka, saan mo ba narinig ang bagay na yan? Hindi na humahalaga kung saan ko nalaman. Sagutin niyo na lang ako. Hindi mo na intindihan ng sagutin niyo na lang ho. Sagutin niyo yung tanong ko. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa. O siya, sige na. Oo, nagkamali ako noon. O ayan, ano masaya ka na? Nagkamali? Yun lang? Ganun mo lang sasabihin yun, ma? Ang buong buhay ko, akala ko si Papa yung dahilan kung bakit hindi naging maayos ang pamilya natin. Yung pala ikaw. Hindi mo naman alam ang nangyari noon. Bata ka pa para maintindihan ng lahat ng bagay. Hindi ngayon sabihin mo, hindi na po ako bata, mama. Malaki na ako ngayon. Hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman, Pe. At bakit? Dahil anak mo lang ako. Dahil wala akong karapatang malaman kung bakit mo sinira yung pamilya natin, ganun ba? Hindi ko sinira natin, Pe. Ay, mag-ingat ka nga sa pananalita mo. Nanay mo pa rin ako. Akala mo ba hindi ko rin nalalaman yung mga pinagsasasabi mo tungkol sa akin? Na kesyo gusto mong maging patas? E di sana naging nanay ka na lang at ako naging anak mo. Iniba niyo yung usapan eh. At anong gusto niyo itawag ko sa ginawa niyo, ha? Pe, may mga bagay akong ginawa dahil kailangan. Kailangan mo lukuhin si Papa. Kailangan mo itago sa akin. Kailangan mong iparamdam sa akin na ako yung problema kapag nagagalit ako sa mga ginagawa mo. Ganun ba? Ay nako, hindi mo alam ang lahat ng ginawa ko para lamang mabuhay tayo. Mabuhay? Ma, ano ba talaga yung ibig mo sabihin sa mabuhay? Dahil ang alam ko, may mga bangkay sa sementeryo. May mga taong nawawala at tayo ang... Tumigil ka. Totoo naman na. Nabubuhay tayo para kumain ng mga patay. Akala mo ba dahil galit ka sa akin iba ka sa akin? Huwag mo ko ikumpara sa'yo. Dahil manloloko ka. Pero pareho pa rin tayo. Hindi ako kagaya mong makaseli, sinungaling at manloloko. Pareho tayong werwer. Ako, Harmon. Ay na, lumalala na. Huwag kang gagalaw. Hayaan pa natin sila. Sana hindi mo na lang ako naging anak. Kung hindi ka katulad ko, bakit ka rin kumakain ng bangkay? Bakit? Kinakaya mo ang lahi natin. Nung una mong tikman ng dugo, hindi ka naman nagre-reklamo ah. Abay nagka-coffee shop ka lang yumabang ka na. Tama na. At ngayon gusto mong magmalinis? Ilang yanggaw na ang nailagay natin sa mga inumin. Hindi ka ba nakinabang, ha? Ako sinisisi mo sa lahat. Dahil wala kang utang na loob. Wala kang kwentang anak. At ikaw, wala kang kwentang ina. Ako, Harmon. Diyos ko, natatakot na ako. Babago na sila. Kumapit ka lang, Rowena. Dito ka lang. Gusto mo talaga makita ko sino mahina? Halika, kalabanin mo ako. Total sinusumpa na kitang naging anak kita dahil wala kang modo. Ako, Harmon. Baka makapatay na isa't isa. Di ba yan naman mismo kailangan natin mangyari? Diyos ko. Nagsisimula na sila. Hindi na namin napigilang mas lumapit nang marinig namin ang malalakas na kalabog at sigawan. Dahan-dahan kaming lumapit ng patago at doon namin mas nakita ng malapitan ang naglalaban na mag-inang wirwir. Sa bawat ganti nila,
Ramdam kong pareho silang nawalan ng kontrol. Mas lalo akong kinabahan ng palala ang kanilang mga anyo. Pula ang mga mata, humahaba ang mga buhok at mas tumatalim pa ang mga ngipin. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Agustin, maglalaban ang mga wirwir ng patayan dahil sa matinding galit kahit pa kadugo nila. Kailangan ba talaga hintayin natin silang magpatayan ng ganyan? Kapag pumasok tayong dalawa, Ruana, dalawa silang lalaban sa atin. At sinabi na ni Lolo na hindi sapat ang pangontra natin para harapin silang pareho. Ang hirap naman ito. Parang kasalanan pa natin hinayaan silang umabot sa ganito eh. Hindi natin sila pinilit na maging wirwir, alam mo yan. Nilabas nila kung anong talagang kahinaan nila. Pero hindi ko naman inakalang aabot ang ganito. Teka lang, Diyos ko, Ramon, hindi ko alam kung kakayanin ko pa makita to. Diyos ko, ano ba yan? hindi mo kailangan panoorin. Tumingin ka sa akin. Paano kung mamatay si Faye? Ruana, Ramon, kaibigan ko pa rin siya. Kahit ano pa siya. Kahit ano pang nagawa niya, hindi ko naman kayang basta burahin na lang yung ilang taon na pinagsamahan namin. Kahit alam kong wirwir na siya, no? hindi mo kailangan burahin. Pero kailangan mo tanggapin na may taong minahal natin na may parte sa sarili nilang hindi natin matatanggap. Huwag kang maglala. Nandito naman ako para sa'yo eh. Sa bagay, kahit suplado ako sa'yo nung una, naging mapait ka pa rin naman sa akin eh. Suplada ka pa rin naman talaga eh. Ramon naman eh, seryoso ako. Pero pagkatapos nito, huwag mo na akong tatarayan, ha? Ay naku, nasa gitna na nga tayo ng fighting scene na nagaganyan ka pa. Teka, parang humihina na yung isa sa kanila. Sa puntong iyon, napansin kong nanghihina na ang sugatang si Aling Marivic. Bumibigat ang bawat hakbang at ilang beses siyang napaatras sa mga atake ni Faye. Pati ang paghinga niya ay naging malakas at paputol-putol. Tumingin ako kay Rowana at alam kong pareho kami nang napansin. Nanghihina na si Aling Marivic. Balubahan na rin ang mga sugat nito at hindi niya na kayang gumanti ng maayos. Ngayon, naramdaman kong may pagkakataon na kami. Kailangan lang naming maghintay ng kaunti pa. Si Aling Maribig, patay na siya. Diyos ko, wala, hindi na nga siya gumagalaw. Rowana, uy, anong gagawin mo? Tay! Nandito ako! Rowana, Rowana, huwag ka lalapit sa kanya. Diyan ka lang! Diyan ka lang! Tay ako to! galing mo talagang magtago, Rowana. Kahit kailan. Tay, hindi namin gustong mangyari to. Faye, sanali, huwag kang gagalaw ha. Malala ang mga sugat mo. At bakit? Tutulungan mo ba ako kahit alam mong aswang ako, ha? Kung kaya kong gawin nang hindi ka mananakit. Oo, sige. Hindi na kailangan. Faye, Tay, kailangan gamutin ka namin. Kaya pa to, sige na. Rowana, hindi na ako katulad mo. Pero kaibigan pa rin kita. Ang lahi ko. Nakasamiha sa inyo. Narinig ko ang lahat, Faye. Alam ko namang hindi mo ginusto to eh. Pero gustuhin ko rin sana para kay Mama. Kasi nung una, akala ko kaya ko lang sumunod. Akala ko, kailangan ko nang tumulong sa coffee shop. Akala ko wala namang mangyayari kung maglalagay ako ng kaunting yanggaw sa isang tasa. Pero habang tumatagal, mas dumadami yung kailangan namin gawin para sa amin. Faye, bakit hindi mo sinabi sa akin agad to? Rowana, lumayo ka na muna. Teka, bakit? Rowana, lumayo ka na muna. Sige na, hayaan mo na muna ako dito. Ganon. Hindi pa pala ako tapos pumatay dito. Hindi lang pala si Mama. Papatayin ko ngayon. Tay, wag! Hiwag, pakiusap naman oh! Kailangan ko pa kayong kainin. Lalo ka na! Sige, subukan mo. Sisiguraduhin ko, hindi ka nasisikatan ng araw. Kuya Harmon, ano ba ginagawa mo? Kontra ni Lolo Agustin. Hindi! Hindi ko kayo hayaan. Tapusin na lamang ako ng ganito lang. Faye, ayoko sanang gawin to pero hindi na kita hayaang saktan si Rowana. Wala mo, kaya mo ako. Oh, kaya-kaya ka namin dahil hindi siya nag-iisa.
Nabuhayan ako nang makitang sumulpot mula sa dilim si Lolo Agustin. Hindi na kami nag-isip pa at nagsimula na kaming kumilos. Winisikan niya ng bangontrang langis ang katawan ni Faye at sinaksakan siya ng bolo sa dibdib na may mga bahid ng langis ng lana. Sabay kong itinapon ang dinikdik na bawang sa paligid niya habang nanghihina siya. Napasigaw si Faye at pilit pang gumagapang palayo pero wala na siyang lakas para lumaban pa. Paulit-ulit naming binuhos ang pangontra hanggang sa unti-unting mawala ang anyo niyang wirwir. Sa bandang huli, bumagsak siya at tuluyan nang hindi gumalaw. Doon ko napagtanto na tapos na ang lahat. Ang huling wirwir sa baryo ay tuluyan nang napabagsak. Juana, sorry. Ay, wag. Ay, kumapit ka. Sana naging totoong kaibigan mo hanggang dulo. Totoo ka naman sa akin eh. At alam ko na yung lahat. Naging totoong kaibigan ka naman sa akin mula noon eh. Salamat. Faye! 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 Nang tuluyang tumahimik si Faye, para bang pati ang buong lugar ay nawalan ng ingay. Nakita kong yakap-yakap ni Rowana ang kaibigan niyang hindi na makabangon. Sa tabi namin, wala na ring buhay si Aling Marivic. Dito na sinabi ni Lolo Agustin na tapos na ang peligro, kaya makakahinga na kami ng maluwag. Ilang araw pa ang lumipas, wala nang bagong balitang may nawawalang bangkay sa sementeryo. Sinimulan na rin isa-isahin ni Lolo Agustin na gamutin ang mga nabiktima ng yanggaw na hindi pa malala ang sintomas. Mabuti na lang at maagap silang nakahingi ng tulong kaya hindi na lumala pa. Ngayong tahimik na ulit ang baryo, mas naging mahalaga sa akin ang bawat araw na lumipas. Siguro dahil nakita ko kung gaano kabilis mawala ang buhay. Kaya isang umaga, habang nagpapahinga kami ni Rowana sa coffee farm, napagdesisyonan kong sabihin na sa kanya ang matagal ko nang gustong aminin. Rowana. Oh. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yun? Gusto lang sana kitang pasalamatan sa lahat ng mga nangyari. Kahit na sa totoo lang, hindi maganda yung unang impresyon ko sa'yo. Akala ko nga ayaw mo talaga sa akin kasi taray mo kasi. Hindi naman sa ayaw. Medyo nakakainis ka lang kasi nun eh. Hindi, nung una kitang nakita sa coffee shop, di ko naman naisip na magkakagusto ako sa'yo. Ano? Teka, tama ba yung narinig ko? Ano sinabi mo? Gusto kita, Rowana. Oy, Harmon ah. Hindi magandang biro yan. Nako, maniniwala talaga ako sa'yo niyan. Naku hindi ko rin alam kung bakit. Baka nga nagsimula nung pinairam ko sa'yo yung long sleeve ko. Nung paulit-ulit ka pumupunta sa farm o baka nung nakita kitang natatakot pero pinili mo pa rin sumama sa akin. Ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lalo kitang gustong makita. So, totoo talaga? At alam mo ba, nung akala kong pwede ka pang mapahamak dahil sa yanggaw na kape, doon ko talaga napagtanto na hindi lang pala simpleng pag-aalala yung nararamdaman ko. Natakot ako na mawala ka. Teka, nananaginip pa ako. Anong gusto mo isagot ko sa'yo? Gusto ko sanang itanong sa'yo ng maayos. Kahit anong isagot mo, ayos lang naman. Rowana, pwede ba kitang ligawan? Grabe naman to. Alam mo, hindi ko alam sasabihin ko eh. Bakit naman? Sige, ganito. Napapansin ko na rin naman na, kaya lang ayoko lang maging assuming. Napapansin mo na? Obvious ka rin kasi. So, anong sagot mo dun sa tanong ko? Kailangan mo sumagot. Hindi ko alam eh. Pag-iisipan ko muna
gusto ko pa rin, syempre, kailangan maghirap ka muna. Hello? Ano naman, uy? Ano naman yan? Sige na, huwag ka na magreklamo. Sasagot na ako. Oo na. Oo? Payag ka nang ligawan kita? Oo na nga. Kasi, di ka rin naman mahirap magustuhan. Hindi ko lang sinasabi kasi baka lumaki ulo mo, mayabang ka pa naman. Magpapakipot ka pa talaga. Ganon. Gusto mong bawiin ko. Hindi. Okay na. O, tama na, malinaw na. Basta yun. Maraming salamat. Hoy, wag ka muna magpasalamat. Di pa kita sinasagot. Baka nga dala lang na awa to eh. Saka, hindi ko rin naman gustong matapos lang sa pagpatay ng birbir yung kwento natin. No? Kahit papaano, gusto ko rin may magandang mangyari pagkatapos ng lahat ng yun. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatili roon na parehong nakangiti. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng takot at gulo, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Wala nang hinahabol at wala nang kailangang patunayan. Pero hindi pa doon nagtapos ang usapan namin. Habang pinagmamasdan namin ang taniman, naisip namin na baka pwedeng gamitin ang lahat ng pinaghirapan ko sa farm para magsimula ng negosyo. Isang coffee shop na kami mismo ang may hawak. Si Rowana ay may alam sa coffee aesthetic at negosyo, habang ako naman ay may kakayahang magtanim at pumili ng magagandang coffee beans. At syempre, hindi mawawala si Yoyong sa plano. Armon! Wala ka! Ayun, tumating na nga siya. Ay nako, ba't ba lagi sumisigaw yung kaibigan mong yan? Kala mo may ibon sa lalamunan eh. Hoy, kayong dalawa! Kanina ko pa kayo hinahanap tapos nandito lang pala kayo. O bakit may kailangan ka ba? Meron. Gusto ko lang malaman kung bakit parang ang saya ng mukha ninyo. Uy, may nangyari ba dito? Yoyong, may sasabihin kami sa'yo. May plano kasi kami. Magtatayo kami ng coffee shop. Coffee shop? Oo. Seryoso ba yun? Seryoso. Galing naman, oy! Hindi naman biglaan. Matagal ko na naisip na gusto kong magkaroon ng negosyo at ngayon, naisip ko, may coffee beans tayo. Marunong naman din ako sa drinks tapos customer service. May magandang dahilan para hindi ka umalis ng baryo. So ako, anong role ko dito? Di ikaw yung tutulong sa farm. Farm worker agad. Wala man lang mas mataas na posisyon. Madami naman akong napatunayan ah. Ano bang gusto mo? Mag-manage? Bakit? May talent naman ako ah. Kaya kong pagsabihan to si Arman kapag tamad siya. Kailan ako naging tamad, Aber? Uy ko. Ay nako, tama na nga yung asaran nyo. O sige ganito, ikaw na yung assistant manager Yoyong tapos ang usapan. Talaga? Pero dapat walang dagdag na sahod ha. Bahala ka. Mahalaga may trabahong maayos. Salamat, okay na yun. Kinabukasan, dumiretso kami ni Rowana kay Lolo Agustin para ikwento ang plano namin. Si Yoyong, syempre, kasama rin at todo suporta kahit mas interesado siya sa magiging posisyon niya. Hindi man malaki ang ipon ko, sapat na yon para magsimula kami ng maliit na pwesto. Naghanap kami ng lugar, nagplano ng menu at unti-unting inayos sa mga kailangan. Si Rowana ang mas naging hands-on sa magiging itsura ng shop at mga inumin. Ako naman ang nag-focus sa beans at construction. Ilang linggo rin ang lumipas bago namin tuluyang nabuksan ang maliit naming coffee shop. Hindi ito malaki at hindi rin ang grande, pero bawat parte nito ay galing sa pinag-ipunan, pinaghirapan at pinangarap namin. Harmon, kamusta yung farm? Nakapag-check ka na ba ng mga bagong batch? Oo, maganda yung quality. May ilang beans na lang na kailangan pangalagaan. Okay na yung coffee shop din ha. Check na sa bucket list. Next stop, kailangan naman natin ng kasal. Ano? Yoyong naman, uy. Ay nako, kapag hindi ka tumigil, ikaw yung una kong tatanggalan ng trabaho eh. Sige na, tatahimik na ako. Naka-back to work na nga muna ako. Buti naman. Pero Pero ano? hindi naman masama yung tanong niya. Ay nako, Harmon Wala, na-realize ko lang naman baka maisip mo rin. Ito naman Ay, nga ako inaasar ng ganyan. Basta gusto ko lang malaman mo na masaya ako. At lalo na kapag ikakasal tayo. O siya, sige na, hindi ko na rin de-deny.
Siyempre, masaya rin naman ako nun. Ay, sweet! Ay, narinig ko yun! Hoy! Pal talaga to no? Kaya mo na. Masaya lang talaga siya para sa atin. Buti lang talaga. Nabawas-bawasan na yung pagiging pikon ko. Pero yun, gusto kong magpasalamat sa iyo, Rowana. Para saan naman? Sa pagpili mo magtiwala sa akin. Sa pagsama mo kahit walang kasiguraduhan kung saan tayo hahantong. Alam mo, hindi ka naman mahirap piliin eh. Kaya mo ba ako nagustuhan? Uy, huwag kang feeling dyan. Tanong lang masama ba yun? Pasalamat ka. Gusto kita. Kasi kung hindi, naku. Ay, lakas ko naman sa'yo. Kuyarte ko pala, no? Basta. Gusto ko, mas marami pa tayong magandang alaala kaysa sa masasamang alaala, di ba? Sana naman ganun ka rin. Oo, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng maraming alaala dahil tatanda tayo na magkasama. Promise yan ha. Promise yan. Kapag iniisip ko ngayon ang lahat ng nangyari, parang hindi ko rin maisip kung paano nag-iba ang buhay ko dahil kay Rowana. Sa kanya ko natutunan na ang pinakamagandang bagay na pwedeng matagpuan sa isang lugar ay hindi pera, trabaho o coffee shop, kundi isang taong handang manatili kahit pa may mga masasamang nangyari sa nakaraan. Hindi man naging kontrolado kung saan tayo dadalhin ng buhay, kontrolado naman natin ano ang pipiliin nating gawin kapag nandito na tayo sa puntong pinagkaloob sa atin ng tadhana. Kaya ngayon, pipiliin kong manatili sa buhay kasama si Rowana. Ang taong naging sandalan ko at ang buhay na gusto kong ipaglaban sa baryong ito kasama sila. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Miss Jem. Muli, ako po si Harmon at ito ang aking kwento. At ayun na nga ang kwento ni Harmon at ni Rowana na masungit man sa umpisa, bumigay din. Kanyang puso. Oo. Kaya kung ano man ang inyong favorite part ng kwento, ang leksyon na natutunan ninyo, or nakakatawang experience while listening to our story, i-comment sa baba at malay nyo kayo na ang maging Kayanggaw all the day. sa susunod nating video. Thank you for watching and listening. Bye-bye!